Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. May balita po, ano to 4 days ago or 3 days ago Kasi ang Pilipinas po nangungutang sa South Korea. Mga kababayan ko, ang history ng South Korea po, konting ano lang sandali lang to. Dati ang South Korea po, luging-lugi ang gobyerno nila. Bumaksak po ang ekonomiya nila. I think 80s or 90s Ang ginawa ng mga mamamayan ng Korea, tinulungan nila ang gobyerno, mga babayan ko. Alam niyo ang ginawa ng mga mamamayan ng Korea? Yung lahat ng mga jewelries nila, mga alahas nila, pinabigay, mga ginto, diamond, etc. Nakabangon po ang South Korea po. Ano na ngayon ng South Korea po? Ang technology po. I think maybe, hindi naman sila number 1. Japan pa rin ang number 1 sa technology. Maybe siguro nasa top 20 ang South Korea, mga babayan ko. Dati-dati ang Pilipinas, mga 1960s or 50s, number 1 po tayo sa ekonomiya. Yung nagkatagal-tagal, eto na. Bumaksak na po ang ekonomiya. Hindi naman bumaksak, pero nasa baba pa rin po tayo. Mauunahan pa tayo ng baka Myanmar Ang Vietnam po, na overtake na tayo, mga babayan ko. Ito, umuutang kasi ang Pilipinas para sa mga proyekto. I guess is maybe sa flood control yan or whatever, mga gagawang kalsada. Nireject po ng South Korea po, hindi na pinautang. Dahil sa korupsyon po. Mga kababayan ko, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos lang ang walang alam na may korupsyon sa bayan natin. Pangulong Marcos. Ito, spin doctor na naman, dininay ng Department of Finance na there's no such thing as loan. So, ibig sabihin, mga kababayan ko, sinungaling po ang gobyerno ng Korea. Ang tama lang ang Pilipinas. Umamin na kayo kasi na may kung pipede lang talagang alam nyo kung sa murahan, mga babayan ko, walang tatalo po sa akin. Ewan ko lang, baka may mga ano ba dyan, kung sa pagmumura lang, mga babayan ko, walang tatalo po sa akin. Grabe ako magmura noon. Ayoko lang magmura sa YouTube kasi baka ko, alam nyo na. Itong gobyerno to na hindi umaamin na may korupsyon. Kitang-kita na nga, mga babayan ko, yung mga nangyayari ngayon dahil sa lintik na flood control na yan. Ultimo si Dilima nakakampi nyo, nang hihinayang siya na bakit kinancel ng South Korea ang grant, yung loan ba ng Pilipinas. O dahil na sa korupsyon ng mga babayan ko Naglilinis-linisan pa kayo. Si Senador Erwin Tulfo. O siya mismo nagbalita sa Facebook niya. Peke yung Facebook ni Senador Erwin Tulfo na talagang nireject ng South Korea. Tapos ito mga, Attorney Anticlair, umamin na kayo. Umamin na kayo na may corrupt. Naku, ewan ko lang, si Pangulong Marcos hindi alam na may corruption Tingnan mo, buong mundo alam na nangyayari sa bayan natin na ultimo mga mambabatas, mga magnanakaw. Tingnan mo, binabaligtad pa sa today is Thursday, sa Biyernes. Itatakin natin yung sinabi ni Chingo Estrada, mga babayan ko. Dahil sa korupsyon nga yung mga babayan ko, alam nyo, yung panahon Duterte, maski si Pangulong Duterte, inamin niya or hindi sinabi niya mismo sa isang press con or interview na ang DPWH maraming corrupt. Narinig ba natin si Pangulong Marcos sa isang mga interview na maski isang departamento, sinabi niya na, itong departamento to, mga corrupt to. Di ba wala? Ngayon, parang pinagtatanggol pa niya yung pinsan niyang si Speaker Romualdez. Kasi nang-name drop daw, ganun-ganun. Ultimo nga yung, sino ba yun? Congressman ng Cavite, si Barsaga. Dapat, ang unang imbestigahan dito is the Speaker.
ano, ikaw, Benny Abante, may video ka, ipapakita ko mamaya yung video, mga babayan ko, yung sinabi ni, parang may soundbite siya na allegedly na sinabi sa mga kay Curly Discaya na, salita ka na. Parang pagalit, mga kababayan ko eh. Sinasabi ko sa video ko, itong video ko, isang araw, nako, baka wag sana. Yung mga ano dyan, mga uniforme dyan, ano ginagawa nyo? Diyos ko, ayan na. Binababoy na tayo, mga babayan ko, binababoy ang budget. Tapos itong speaker pa to, wala. Hindi rin siya magre-resign. Kapal nga, talagang hindi ka magre-resign kasi makapal ang mukha mo eh. I challenge you pala, appointed Benny Abante. After na gumaling yan si Saldico, na napakalinis na congressman, sabihin mo, humarap siya kung malinis siya. O, kasamahan nyo. Sa bagay, baka may nabuo na atang commission si na mag-i-investigate dyan sa mga pagnanako ng ibang mambabatas natin. Sige, kung may senador talaga, imbestigahan lahat, pati yung commission na ikikreate ni Pangulong Marcos, may senador, may congressman, mga mayor, gobernador, lahat. Ano na talaga kumbaga sa sakit nga inuulit ko, terminal, incurable na, mga babayan ko. Maybe siguro dapat may gamot na yan para mawala na yung pagnanako ng mga nagsasamantala sa atin. No? Tinan mo, pinangnanakawan nyo yung mga jaribote, nagtitinda ng isda, mga vendors, mga middle class, lower middle class. Tapos ang ginagawa nyo, nagtatakipan pa kayo. Yung nangyari hearing kailan ba yun? Kahapon ba yun? Yung Martes. Tinan mo, yung isang congresswoman ng Batangas talagang dinidiin si Curly Discaya na magsalita. At iba namang itong si Beherong Terry Ridon na akala mo napakalinis, yung pala. Kaya tinanggal ni Pangulong Duterte, panay biyahe ka, mamulang niya kayo. O ito, mga babayan ko, papakita ko yung sinabi ni Benny Abante. Sana mahanap ko pa. Pangulong Marcos, aminin nyo na, may ilang buwan ka na lang o ilang taong ka na lang. Pero too late, the hero na yan eh. Wala. Lame duck ka na, Pangulong Marcos, sa pinanggagawa mo. Akala ko mapapalta mo yung pinsan mo, pinagtanggol mo pa. Sandali lang, meron pa yung kay Abante. O ito, mga babayan ko, yung sound bites, mga kababayan ko, na yung house hearing, na TRICOM ba yun, o anong COMCOM na yan. Andun kasi yung Curly Discaya, resource person eh. Appointed Benny Abante, why you are enforcing ang isang resource person na magsalita? Akala ko ba yung matalino ka? Bakit pipilito mo magsalita ang isang tao na wala naman siyang sasabihin na na ibang bagay? Sinunod niya yung affidavit niya, yun lang eh. Napakaga. Nakakainis. Yan ba ang, ewan ko ba, napakasipsip. Inuulit ko, kung malinis kayo, iharap nyo si Saldico. Sino ba ang nag-a-approve? Dalawa lang nga sa Kongreso, Speaker Romualdez at saka appropriate chairman na si Saldico. Nagbigay siya ng mga pondo na hindi alam ng mga congressman, hindi alam ng mga party list. Instead na 2 billion lang, naging 13 billion ang dinagdag ni Saldico. Bakit hindi nyo pinayagan si Toby Chanco na ipakita yung USB? Pinakita pa sa Senado kasi takot kayo. Ito na yung sinabi niya ni appointed. Yan. Yan.
Yan, sinabi niya kay Diskaya, yung mga babayan ko na magsabi ng to, pinipilit nyo eh. Doon siya nagbabase sa affidavit niya. Namimilit kayo, porket marami kayo dyan eh. Mas may tiwala pa ako ng medyo sa Senado eh. Ano na lang, tigilan nyo na yan. Sa bagay, in aid of legislation, sige, ituloy nyo lang yan, pero huwag kayong mamimilit ang tao na wala naman siyang sasabihin eh. Nagbabase lang yung Curly Diskaya sa sa affidavit niya, tapos gusto yung dagdagan pa. Ewan ko sa inyo. Wala na. Ang Kongreso, ano na yan eh. Sorry for the word pinuswelduhan namin kayo. Hindi lahat ng congressman, pero ibang mga congressman, mga baboy. Niloloko nyo ang taong bayan. Mga walang niya kayo. Yun ang mga babayan ko, paki-like and share lang po tsaka paki-subscribe lang po. At tsaka, mga kababayan ko, mag-vlog kayo na mag-vlog. Ipahayag yung kung ano nararamdaman nyo. Alam ko, alam natin na marami mga Pilipino na galit na sa gobyerno natin. Tingnan mo, dinanay nila na hindi raw sila umuutang sa South Korea ng 28.8 billion for a certain flood control o kung mga ibang project na yan, dahil umayaw ang South Korea dahil sa korupsyon na nangyayari sa bayan natin. Kasi sukdulan na nga eh. Harap-harapan na ng pambababoy yung ibang mga politiko natin. Yun lang po. Maraming salamat po at shoutout po sa mga aking kakampi. Lalong-lalo na bye!